suportahan ho ba ninyo itong pagtitipong gagawin po ng INC dyan po sa Liwasang Bonifacio ngayong araw na ito? Yes, in fact, nandito na tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Kanina pang madaling araw kasi since the start of this peaceful rally initiated by our brothers from Iglesia de Cristo, last Tuesday pa kami, nandun na kami sumuporta. Nag-provide tayo doon ng food tent. At ngayon, dito sa Liwasan, we're still going to do the same. Opo. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa mga panawagan na pinaglalaban po ng INC o meron din hong ibang panawagan din ang grupo po ninyo? Well, basically, ang panawagan ng mga kapatid natin sa INC is very similar to what we are really espousing, no? What we are really trying to say way back pa ito, na talagang kailangan ang gobyernong ito should practice accountability, good governance, and transparency. No, wala talagang pinagkakaiba. In fact, since last year pa, or even perhaps 2 years ago pa, even before the former President Rodrigo Duterte was kidnapped, no, illegally abducted. Nananawagan na tayo, taking his lead, na talagang ang gobyernong ito ay wala na talagang ginawa kung hindi magnakaw na magnakaw at the expense of taxpayers, no? So yan yung panawagan natin. Opo, pero sa dalawang araw po na rally doon po sa EDSA People Power Monument, may tuturing ho ba ninyong tagumpay po yung ginawang pagtitipon po doon? Super tagumpay, if I may say. Kasi number one, sobrang daming taong pumunta doon. It is not just only our brothers and sisters from INC ang nagpunta doon. Even people from other religious denomination. For myself, I am a Catholic. But karamihan sa amin nandoon. And just to say this to the public, medyo tinitwist-twist ng gobyerno, especially yung MMDA, yung crowd estimate. Sinasabi nila, dina-downplay nila sinasabi nila 5,000 to 10,000, 8,000 something. But no, I was there. No? It could even reach 100 or even 100,000 or more. Ang daming tao doon. So, may tuturing natin na tagumpay yon, at ang pinaka-importanting gauge na masasabi natin na tagumpay kasi nailabas, no? Nailabas ang damdamin, ang saloobin ng makapal na tao na nandoon. Opo. Bakit sila galit? Opo. Sa kabila nga ng sabi po ninyo, makapal na tao, pagtitipon, kilos protesta doon po sa EDSA People Power Monument. Kahapon din ay naglabas ng pahayag itong si Ombudsman Boying Rimulya na tuloy yung kaso laban kay Senator Marcoleta. Anong masasabi po ninyo? Even a first-year law student would see na itong ginagawa ni Ombudsman Boying is really selective justice, no? Kitang-kita talaga natin lahat na the government right now is using government instrumentalities to go after political opponents, no? Walang basis na nakikita natin, no, na ginigipit nila si Senator Rodante Marcoleta. This is just purely because Senator Rodante Marcoleta inexpose niya itong malawakang flood control scandal, no? So yan ang tingin natin. Opo. May mga reports, may mga kumakalat po na mga balita nga na baga smoke screen lang daw itong pagsasabing protektahan, suporta kay Senator Marcoleta. Meron pa ng mas malalim pa na panawagan ang iba't ibang grupo na nagrarally po ngayon. Ano po ang masasabi po ninyo? Okay. So I don't think that is correct, no. This is not a smoke screen, no. Kasi kung makikita mo, even if you do a random interview dyan sa mga gilid-gilid, sa mga sidewalk, even ordinary balot vendors and all those vendors there, kahit sino, galit na ngayon ang mga tao dahil dito sa flood control na scandal, no? And other forms of corruption na nandyan ngayon sa gobyerno. So meaning to say, kahit
ano pa ang mga sasabihin nila, like say for example they're telling the public na smoke screen daw ito kasi nalalapit na daw yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. I would definitely say no. Ang mga tao since last year and a year before that galit na sa korupsyon. So this is not a smoke screen na sinasabi nila. Sir Wendell, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kung ang tinitingnan po ng ibang grupo o ng mga kritiko po ng rallying ito ay baga marami daw collateral damage ang nangyari. Baga nagdulot ng abala sa mga kababayan natin, sa taong bayan, yung pagtitipong ginawa nga ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng INC. Sa inyo pong panig, ano hong masasabi po ninyo? Yeah, I don't think nag-cause ng sobrang inconvenience sa publiko itong ginagawang protesta, peaceful protest ng ating mga kapatid sa iglesia, no? Kasi alam naman natin yung INC, no? Pag sila ang magsasagawa ng activity, very well organized. In fact, sobrang dami silang mga marshals, meron silang sarili nilang mga street cleaners, may mga food tents na well organized na sa gilid lang. So kahapon and last Tuesday nandoon kami buong araw. Kita namin na very organized. And just to remind the public, no, during the time when Kiko Aquino D, the Trillion Peso March rally in EDSA, sobrang daming tao din doon. Naka-cause din yun sila ng grabing traffic and everything pero hindi sinita ng gobyerno. Why is there such thing as selective judgment on rallies from the opposing sides? So yun lang ang sinasabi natin. Ginoong Wendell, maayong buntag si Admar po ito. No? Bilang pinuno po ng kilusang pagbabago ng Pilipinas, sa assessment niyo po, meron na ba tayong pagbabago o magandang direksyon? Ano na yung tahak ng direksyon ng ating bansa sa kasalukuyan po? I can confidently say clearly no. Wala talagang pagbabago sa bansa natin. And besides, it will show in the ratings, no? Ang different survey companies are doing their survey at bagsak na bagsak talaga ang rating ng gobyerno. And why is that so? Kasi nga nakikita ng mga ordinaryong mga kababayan natin itong talamak na korupsyon na nangyayari. And it seems like itong gobyerno natin ngayon ay manhid, no? Hindi sila nakikinig sa saloobin ng mga ordinaryong mamamayan. They are trying to turn a deaf ear sa mga reklamo. Parang wala lang sa kanila, no? Pakapala na lang talaga ng mukha ang ginagawa ngayon. Opo, and sa mga usapin ngayon, maituturing na ba lahat ng parang nagiging priority, laman ng media ngayon ay puro patungkol sa politika? Sa tingin nyo po, ano po yung pinakamalaking hamon na dapat pagtuunan ng pansin ng atin pong gobyerno na pangkalahatang nakararami sa mga Pilipino ay may concern? Yeah, number one, let's start with dapat ituloy nila ang investigation ng flood control project. Itong problema ng korupsyon dito sa flood control project. Nasimulan na ito eh. Tignan na nga natin kung anong nangyayari sa Senado. Isa-isa nilang pinafailan ng kaso itong mga senador na nagsusulong nito. And next in line of that is Senator Marcoleta, which was once the chairman of the Blue Ribbon Committee. Itong mga Brave Marines natin, 22 Brave Marines are ready. Naka-ready lang talaga sila to speak the truth and to ihayag itong lahat ng mga hawak nilang mga ebidensya. But why is it that government right now is trying to stifle, no? Pinipigilan nila na mailabas ang katotohanan. So let's start with that first, no? Ipagpatuloy natin itong mga investigasyon na dapat maganap. At pangalawa, kailangan makinig ang gobyerno sa galit at sa sentimiento ng taong bayan.
Opo, at bilang co-convener din po ng Sara All Confederation, alam natin na ang nangyayari ngayon sa pangalawang Pangulo, umusad na yung kanyang impeachment dyan po sa Senado. Pero sa ground po, sa mga nakakausap niyo po, kamusta po ang suporta ng taong bayan? Napapansin niyo ba na parang naniniwala na sila dito sa mga akusasyon ng pangalawang Pangulo o mas the more sila na talagang nagpahayag ng suporta dahil nagigipit o ginigipit ang pangalawang Pangulo? Lalong lumalakas ang suporta ng mga tao sa ginagawa ng gobyerno ng panggigipit dito sa ating mahal na Vice President Sara Duterte, no. Tumaas lalo, nagliliyab lalo ang damdamin ng mga tao ngayon na suportahan si Vice President Sara Duterte. Kasi people, kahit maliit lang yan sila na they're just ordinary Filipinos, hindi naman yan mga bobo eh. Meron din yan silang intelligence na marunong din silang kumilatis kung itong mga accusations are true or fabricated. Ano ba naman yung 125 million confidential fund na hindi totoo as compared to the 800 billion flood control na ninakaw nila na merong klarong mga ebidensya, 'di ba? So people right now are really emotional about this because the Vice President is doing her job very well despite the fact na tinanggalan siya ng mga resources, budget, but she's still doing the rounds all over the country helping people, no? So nakikita namin sa grupo natin sa DDSR All Confederation composed of different groups espousing the Duterte brand of leadership na talagang susuportahan nila si Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Opo, at dito po sa usapin po ng isinusulong po ng grupo nung nagkaroon ng rally dyan po sa People Power at lilipat nga dyan sa Liwasang Bonifacio, ang kanilang paninindigan meron pong selective justice. Bago po tumulak pa Canada ang Pangulo ay sinasabi niya na ang INC daw ay nagkamali at wala daw selective justice. Bakit? At kayo po ay sumusuporta dito po sa payag na ito ng INC. Bakit po hindi natin dapat paniwalaan ang naging pahayag ng Pangulo na walang selective justice? Yeah, kasi nakikita naman natin talaga na magaling lang talaga ang gobyerno ngayon na magsalita. Pero they are doing the other way, taliwas sa sinasabi nila na merong fairness daw na ginagawa sila. Merong semblance of fairness yung mga investigation nila, preliminary investigations. But it's the other way around. Very selective. Why is it na hindi tayo nakakita ng mga senators na align, no? Allies with the government na nafa-file ng kaso? Why is it that lahat na yan are those critical to the administration ngayon, no? Dati sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na hinog na daw ang kaso against Senator Joel Villanueva. But suddenly biglang tumamlay, no? So these are clear indication na selective justice. And let us remember, selective justice is injustice. There is no justice at all. It has to be implemented fairly for everyone. Opo. Sir Wendell, huli na lang. Ang pamunuan ho ba ng INC ay may specific na instructions po sa mga iba't ibang grupo tulad po ninyo na dadalo o makikiisa na dapat ay may certain statement lamang o panawagan na dapat isigaw po ninyo? Meron bang ganon? May limitation po ba yung inyong panawagan? O hinahayaan po kayo yung iba't ibang grupo na hindi po kaanib ng INC na magsalita kung ano, maglabas po ng kanilang saloobin kung ano man? Yeah, no, I would like to take this opportunity to really commend and thank our brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo, no, sa INC. Kasi sobra talaga nilang they're very professional. They're very shall I say lenient, no? Everybody is welcome actually to participate as long as
we do our voicing out our concern in a peaceful manner, no? So diyan pa lang pinapasalamatan talaga natin ng malaki itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo for allowing all groups. It's just not only Iglesia ni Cristo that is in Liwasan Bonifacio right now, but different groups, different religious groups are here, no? And so if I may add, no, ako po ay talagang nananawagan sa mga kasamahan natin, sa mga kapwa Pilipino na pumunta po tayo ngayon dito sa Liwasang Bonifacio at doon ay ipahayag natin ang saloobin natin, no, na galit ang mamamayan ngayon sa gobyerno because of what they are doing to people like us, no, robbing our precious money, our taxes that we are paying to the government. Ito na yun ang pagkakataon natin na pwede nating ilabas ang lahat ng mga saloobin natin.